Magandang gabi mga kaibigan. Narito na ang bagong taon. Ilang araw na lang ang natitira bago sumapit ang pinakahihintay nating bagong taon. Simula pa nung unang araw ng Enero, hinintay na natin ito. At ngayong taon, anong klaseng bagong taon kaya ito sa tingin ninyo? Marami nang nakakalam. Ito pala ay taon ng ahas. At ang ahas, gaya ng alam natin, ay hindi lang mabagsik na hayop, kundi isa ring elegante at maganda. Kaya gusto nito ang pagiging flexible at kagandahan. Kaya ngayong araw, ang mga ehersisyo na gagawin natin ay nakatuon para mapabuti ng mga babae ang kanilang flexibility at kagandahan at para naman sa mga lalaki, dagdagan ng kaunting katatagan. Malapit na ang pista ng bagong taon, natatagal ng halos 10 araw, kaya kailangan ninyo na mapagkakaabalahan. Para mapasaya ang ating mga kababaihan, ngayong araw, bibigyan din natin ng pansin ang potensya. Pero ang mga ehersisong ito ay magbibigay din ng epekto sa mga kababaihan, tulad ng pagtaas ng liksi, pagiging flexible, at pagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga bahagi ng balakang at pelvis. Para sa kalalakihan, kapaki-pakinabang din ito. Dahil ito ay magiging isang paraan ng pag-iwas sa prostatitis. At para sa mga may problema na, magugustuhan din nila ang epekto nito. At mapapalakas din ito ang inyong potensyal ng bagong taon at magkakaroon kayo ng mapagkakabalahan. Dahil ang ahas ay hindi lang mabagsik, kundi elegante ring hayop. Mahilig ito sa kagandahan. Kaya lahat ng mga ehersisyo na gagawin natin ngayon ay inirerekomendang gawin habang nakasuot ng evening gown. Para sa mga lalaki, pwede ring nakasapatos. Pero para sa mga lalaki, sapat na ang tuxedo, bowtie o kurbata kung wala nang iba sa bahay. Ito ay tanda ng paggalang sa ahas. Kaya, mga kaibigan, panuring ninyo kung ano ang gagawin natin. May mga partikular na kalamnan na nagpapatatag sa balakang. Dahil ang mga laman loob natin ay nasa loob ng ating balakang. Una sa lahat, kailangan nating gawin ng paraan para mapabuti ang daloy ng dugo sa lahat ng mga bagay na naroroon sa loob. Para dito, kailangan nating mapahinga ang ilang partikular na kalamnan na laging nasa sobrang tensyon. Alin-alin? Ito ay ang piriformis na kalamnan. Una sa lahat, ang obturator na kalamnan. Meron pang isa doon. Ang mga kalamnan sa pelvic floor na hindi maayos ang paggalaw. Kapag kailangan, sumisikip. Kapag kailangan, hindi naman nagpapahinga. At kapag kailangan mag-relax, hindi naman nagre-relax. Kaya nagkakaroon ng aberya sa kanilang paggana. Kailangan maibalik ang paggalaw ng tailbone. At kailangan din nating bahagyang i-massage o galawin ang iliopsoas na kalamnan para mapabuti rin ang regulasyon ng daloy ng dugo papunta at pabalik mula sa mga organo ng balakang. At lahat ng ito ay kailangang gawing kasabay ng pagsasaayos o pagpapatatag ng balakang mismo. Para dito, kailangan natin ng gluteus medius. Kaya, mga kaibigan, ang pagkilos ng kasukasuan ng balakang ay malaki rin ang epekto sa kalagayan ng mga organo sa ibabang bahagi ng tiyan. Kapag limitado ang pagkilos ng kasukasuan, unti-unting humihina ang gluteus maximus, pati na rin ang gluteus medius, at naapektuhan din ang daloy ng dugo sa mga organo ng ibabang bahagi ng tiyan. At nagsisimulang labis na manigas ang mga mas maliliit na kalamnan. Halimbawa nito ang piriformis at gemellus muscles. Kaya mahalaga ang paggalaw nito at ngayon, kasama kayo, ay pagpapabutin natin ang paggalaw na ito. Sige, mukhang napangakuan ko ng sobra. Panahon na para magsimula? Panahon na para gawin ang ehersisyo. Kaya mga kaibigan, ang unang bahagi ng mga ehersisyo ay siguradong magugustuhan ng marami, lalo na ng mga hindi mahilig magpagod. Para dito, kailangan ninyo ng ganitong klasing bola. Dapat ay medyo matigas ito, hindi malambot. Mas maganda kung hindi pang tennis, kundi yung mas matigas pa. May mga espesyal na massage ball na ganito. At kailangan ninyong idiin gamit ito ang mga kalamnan na nandito sa likod ninyo. Una sa lahat, kailangan ninyong imasahe ang buong bahagi ng gluteus maximus dito at medyo masasama rin ang gitnang gluteal na kalamnan dito sa itaas na gilid ng pelvic bone. Pagkatapos, bumaba kayo dito sa ibaba. Ang tawag sa bahaging ito ay posterior, superior,
iliac spine. At sa ilalim ito, dito sa maliit na lubog na ito. Kita nyo, kailangan yung tamaan dito gamit ang bola. Dahil ang bahaging ito ay napakahalaga dahil dito mismo dumadaan ang ilang mga kalamnan. Kasama na rito ang piriformis na kalamnan sa itaas. Madalas dito nabubuo ang pulikat at nagkakaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo at pagbalik ng dugo sa ugat. Ibig sabihin, ang bahaging ito ang pangalawa sa pinakamahalaga na kailangang trabahuhin. At ang pangatlo, ang ikatlong bahagi. Ito ay narito sa pagitan ng buto ng balakang at buto ng hita. Pwede itong gawin ng nakatayo, pwede rin gawin ng nakaupo. Itong ibabang bahagi, mismong ibabang bahagi. Pwede rin gawin ng nakahiga. Ayan, kapag nakatayo ka malapit sa pader, nakatalikod. Heto ang bola sa likod. Iipit mo ito sa pagitan ng pader at likod mo. Minamasahe mo lahat ng parte nito. Kapag nakahanap ka ng masakit na bahagi, manatili ka muna doon, mga 2 minuto. Pagkatapos, lumipat ka sa susunod na punto. Sunod, itong bahagi na ito ay minamasahe mo rin. Maaring mas masakit ito. Kung kapag pinindot mo ito, may nararamdaman kang sakit na bumababa sa iyong binti. Iyan ay palatandaan na naipit ang sciatic nerve ng piriformis na kalamnan. Bawasan mo ng kaunti ang diin kung masyadong masakit. Unti-unting magre-relax ang mga kalamnan at mawawala rin ang sakit na yan. At ang pangatlong bahagi ay narito. Mas maginhawa itong gawin habang nakaupo. Umupo ka lang. Halimbawa, sa isang upuan. Ganito, ilalagay mong bola at uupo ka dito mo imamasahe ang bahaging ito. Ganon. Ibig sabihin, ito ang unang 3 punto na kailangan para masiguro ang pagdaloy. Padala kasi nito ang pagdaloy ng dugo papunta sa mga organo sa ibabang bahagi ng balakang. Pero sabay rin itong pinapabuti ang pagalis ng dugo. Ibig sabihin, may babalik ang tamang sirkulasyon ng dugo. Gawin ito sa magkabilang panig. Makaring gawin muna ang 3 punto sa isang panig. Pagkatapos, 3 punto naman sa kabilang panig. O kaya naman, salitan. Kanan, kaliwa. Wala namang malaking pagkakaiba dito. Ayan. Ibig sabihin, kapag ginagawa ninyo ito sa unang pagkakataon, maaring makaramdam kayo ng matinding kirot o sakit. Kapag minasahe ang puntong ito, pwedeng lumipat ang sakit pababa sa binti. Medyo may kinalaman dito sa sciatic nerve. Para sa mga may problema rito, maaaring maapektuhan din ito. Pero hindi niya diniinan ng ugat, kundi ang naninigas na kalamnan. Kaya kapag naninigas ang kalamnan, maaari ring dahan-dahang mag-react ang ugat. Sabay na rin, mapapagaling ninyo ang inyong sciatic nerve. Itong bahagi na ito ay medyo masakit din, ganon. Ganon din kapag minamasahe ninyo ito. Ibig sabihin, paano ito mahanap? Tingnan niya dito sa likod, sa magkabilang gilid. Hanapin muna ninyo itong 2 buto na nakausli. Bumaba kayo. Sa gitna, makikita ninyo ang sacrum. Mas matigas iyon. At sa magkabilang gilid nito, may malalambot na bahagi. Dun mismo kayo tatama. Diyan sa mga lugar na yon. Ayan. Kailangan munang masahahin ang bawat punto sandali. Mga 2 hanggang 3 minuto, kahit papaano. Kung gagawin niyo ito ng 2 o 3 araw, mararamdaman niyo na agad ang epekto. O mga kaibigan, minasahin na natin ang mga puntong ito. At ngayon, kailangan naman nating bigyan ng kaunting ersisyo gumalaw-galaw. Siyempre, maganda ang mag-relax. Pero kailangan din nating magdagdag ng kaunting galaw. Sabi nga nila, ang paggalaw ay buhay. Sige mga kaibigan. Ang ehersisyong ito ay kailangan para maalis ang sobrang tensyon sa piriformis, nakalamnan, at mailipat ang bigat sa gluteus medius. At sa ganitong paraan, gaganda ang daloy ng dugo sa ating mga pelvic organs, kabilang ng sa pelvic cavity, mga organo, pati na rin ang mga organo ng reproductive system. Gagamit ako ng ganitong klaseng roller. Pero pwede mo itong palitan kung wala ka nito halimbawa. Pwede mo itong palitan ng mas matigas o siksik na unan. Sige mga kaibigan, panoorin niyo kung anong gagawin natin. Itong bolster na ito, kukunin natin at ilalagay dito sa ilalim ng paa.
At ngayon, Pumili tayo ng kaunti papunta rito. Ganyan lang. At sisimulan lang nating itaas ang paa. Ganito ang paraan. Itinaas, ibinaba. Itinaas, ibinaba. Ibig sabihin, hindi lang ako basta ganito. Ayan, nakahiga sa tagiliran. Medyo pumihit ako ng kaunti. Gumawa ako ng ganitong pag-ikot. Hanggang saan lang kaya ng balakang ko. May iba mas makakapihit. May iba na hindi. Ayos lang yon. hindi mo kailangang ilentik ang likod ng ganito. Ginagawa ko lang ito para may paliwanag sa inyo. Kayo, hihiga lang kayo ng ganito. Hindi mo kailangang ilentik ang likod para hindi ma-overload o mapagod ang iyong baywang. Habang nakahiga ka, pwede mong ipihit ang ulo mo. Ipihit papunta sa direksyon ng paa na nakahiga. Dito, ganito. At sa posisyong ito, sisimulan mong itaas ang iyong paa. Dito, sa iba, mas mataas ang paa. Sa iba, mas mababa. Walang problema. Luluwag din yan unti-unti. Ano ang epekto ng galaw na ito? Nagkakaroon ng tensyon dito. Sa harapang bahagi ng gluteus medius. Ibig sabihin, ang ganitong galaw ay bihirang-bihira mangyari sa ating buhay. Bihira gumanang kalamnan sa ganitong anggulo at halos hindi ito nagagamit araw-araw. Ganito talaga ang posisyon ng kalamnan sa anggulong ito. Pero, kasabay ng pag-igting ng harapang bahagi ng gluteus medius, nangyayari rin ang pag-relax ng piriformis na kalamnang sa sandaling ito. Kasi alam naman ng lahat ang problema sa piriformis na kalamnan, na madalas itong sumobra sa pagigting at unang-unang naapektuhan ng sciatic nerve. Pero pati na rin ang reproductive system ay nawawalan ng buong kakayahan dahil dito. Nagkakaroon ng bara sa lymphatic vessels at iba't ibang ugat. Dahil dito, maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng pamamaga, pareho sa mga lalaki at babae. Sa mga lalaki, maaaring magdulot ito ng iba't ibang uri ng prostatitis. Ayan, ganyan ang nangyayari. Kahit na gawin mo lang ang ehersisyong ito, mararamdaman mo agad ang pagbuti ng daloy ng dugo. Sa ibababang bahagi ng tiyan, posible. Sa iba, mararamdaman ito sa may bahagi ng kalamnan ng puwitan. Lalo na kung bago nito ay ginamit mo ang bola at medyo namasahe mo na yung ginawa natin kanina. Dahil dito, hindi lang basta pag-unat ng piriformis na kalamnan ang nangyayari. Kung ilalagay mo ang kamay mo sa pangalawang punto na minamasahe natin, kapag inaangat mo ang paa mo dito sa harap, medyo naninigas. Pero dito sa likod, nangyayari ang pinakamalaking pag-relax. Ganun din, ang galaw na ito ay nakakatulong para maibsan ng bigat sa balakang, matanggal ang tensyon sa mga kalamnan sa paligid nito na sobra ang pagkakabanat. Kasabay nito, unti-unti ring gumaganda ang paggalaw ng kasukasuan. Ayan, ganyan. Sasabay akong gagawin ito kasama ninyo. Kaya, natapos na natin ang isang side. Ngayon, kailangan namang gawin sa kabila. Mapapansin na marami na medyo magkakaiba ang paggalaw. Maaring magkaiba ang paggalaw sa kanan at kaliwa. Wala namang masama. Huwag matakot. Madadaan yan sa ensayo. Ganon din, inilagay mo rito. Dito, tignan mo. Hindi naman kailangan naka 90 degrees agad ang pagkakabaluktot ng binti mo mula sa simula. Pwede mo namang ibaba ng kaunti kung saan ka komportable. Halimbawa, ilagay mo ng bahagya ang paa mo dito. At sisimulan natin ang parehong galaw. Itinaas din, ibinaba. Gawin mo lang kung hanggang saan ka komportable. Ibig sabihin, hindi mo kailangang itaas agad ng mataas ang paa mula sa unang ensayo pa lang. Unti-unti mo lang itong gawin. Pero ilagay mo ng buo ang paa mo dito. Itinaas, ibinaba. At dito rin. Ngayon, unti-unti nating nakakamit na magsimulang mag-relax ang piriformis na kalamnan. At ang bigat ng trabaho ay unti-unting napupunta sa gitnang gluteal na kalamnan. Subukan ito sa iba't ibang anggulo. Mas mataas, mas mababa, at itaas ng kaunti ang paa. Pero ang naninigas ay itong harapang bahagi ng gitnang gluteal na kalamnan. Dito, sa mismong bahaging ito. Nilagay ang kamay sa likod.
Ipapakita ko ulit ang bahaging ito mamaya. Dito sa ilalim ng posterior superior iliac spine. Itong bahaging ito. Sa ilalim nito. Dito siya pinaka-relax kapag ganitong galaw. Pinakamalaking pagre-relax ay nangyayari kapag ganito ang pag-angat ng paa. Dapat siguradong may unan. Kung walang unan, hindi magagawa ang galaw na ito. Kung walang unan, maaari mong masaktan ang iyong kasukasuan, ang balakang. Ang mahalaga dito ay kapag nilalagay mo ang roller. Nagkakaroon ka ng anggulo kung saan ang kasukasuan ng balakang ay pinakamaluwag. Parang nababawasan ng bigat dito. Nadadagdagan din ang distansya sa pagitan ng mga ibabaw ng kasukasuan. At syempre, para sa mga lalaki, pati na rin sa mga babae, magiging kapaki-pakinabang din ito. Sa galaw na ito, nagkakaroon ng pagre-relax ng labis na naninigas na mga kalamnan sa pelvic floor. Ganon din, kapag ginawa ninyo ang ehersisyong ito, mapapansin ninyo. Ano? Mayroong kaaya-ayang pakiramdam na lilitaw na kahit dun sa mga bahagi na hindi mo akalaing lagi naninigas, ay biglang may nag-relax na pala doon. Ayan, o sige mga kaibigan. Medyo nag-ensaya tayo ng kaunti. Pagkatapos nito, pwede rin gumamit ng bola at magmasahe. Isang beses lang sa isang araw, sapat ng ehersisyong ito. Maari mo itong ulitin araw-araw. Bago magbagong taon, may ilang araw pa kayo. Sige, mag-ehersisyo na kayo. Mga kaibigan, binabati ko kayo ng maligayang bagong taon at hangad kong lahat ng kabutihan para sa inyo. At hanggang sa mga susunod na palabas.